Sobra po akong nagulat sa sitwasyon mo. Buti na lang po may nag-recommend sa amin na bisitahin ka. Pero nagulat po talaga ako. Ilang taon nang nandito ka sa ganitong sitwasyon, Te Ricardo? Mas, 20 anos na yan. 20 years ka na dito sa sitwasyong ganito? Magandang morning po sa ating lahat. Subscribe po natin Ednat Mundor, Kalinga Partners sa aking Northern Samar. Ayan, salamat po mga Kalinga. Thank you po, Kuya Val. Salamat. Good afternoon mga kanaynays. Ang Dagriti Moreno ay nandito ngayon sa Barangay Kahayagan, Lauang, Northern Samar. As usual mga kanaynays, kasama natin ating head, ang Badjoey the Great. Yes po, shout out. Nelson Vlog, Neighborhood syempre. Ang init. Okay, puntahan natin mga kanaynays, may nirecommend dito. Tingnan natin kung anong sitwasyon ni tatay. Okay mga kanaynays, mga Kalinga Partners, nandito na tayo sa pinaka-gate ni tatay. Pasok tayo, kausapin natin si tatay. Oh, wow, may panggatong na binibilad si tatay oh. Wow, ang ganda tingnan, halos pari-pariho lang sila ng size. Galing ah. Magandang hapon tay. Pwede ka pong maistorbo sandali. Ano po pangalan ni tatay? Ano po pangalan ni tatay? Ricardo. Adarayan? Really? Okay mga kanaynays. Bago ang lahat tatay Ricardo, makasama ko po mga Adarayan. Nelson Vlog, our head, ang Badjoey the Great. Si Baba ini. Tatay Ricardo. Adarayan si tatay. Lawangan nun. Okay tatay, magpakilala muna ako. Ako po si Kanaynays Edna Condor, kung tawagin sa team namin, The Great Team Moraynon. Siya po ang head namin, Ambassador Joey the Great. At Nelson Vlog, kapatid po sila. Tatay, pwede po tayong pumasok sa bahay niya. Pasok tayo sandali. Okay lang po. No problema. Saharang pa daw sa Si tatay Ricardo Adarayan. Uy. May na-install sa kamot to. May installation ka. Tumakas yung sa Manila. Pagtrabaho ko tumakas. Ang gusto ako, jeep. Ikaw lang po tayo, pwede po ako, okay lang po ako. O, dyan ka? Okay, sige po. So, ilang taong ka na ngayon, tay? Kaya ko lang, 59. Pabuhi ako, 59. Abril 3. Okay po. Ano pong pinagkakaabalahan ni tatay sa araw-araw? Kabuhayan niyo po. Wala. Kung sungo, wala man buhay. Kung sungo di kan, bibinta ko man, makabili ng bugas. Nangunguha ka ng yung panggatong. Panggatong. Tapos ibebenta nyo po. Oo, ibulat yung natag sa kabutong, sa bulan, pagkauga, ibinta ko man lahat, may nabili, ibinta ko na. Ibig sabihin kalahating buwan yung pagbibilad bago mo mabenta. Kabulan pa, oo. Okay. So, yung pang araw-araw mo na pagkain, paano po? Hindi, may sakit. May sakit ito tuhod. Oo. Yuma, dahil kalakaw. Opo. May mga anak po si Tatay Ricardo? Wala. Wala kang mga anak? May kami nagsabi na sa kuwan, taga-Negros. Pero may asawa ka. Walay kami. Para na, kuwan na to, may anak kami sayo, namatay. So wala talaga kayong anak na? Isa lang tos namatay? Isa lang. Pero yung asawa mo, buhay pa? Ambot lang kaya taga-Negros. Matagal na kayong hiwalay. 15 anos. Okay. 15 anos na. Tatay Ricardo, sobra po akong nagulat sa sitwasyon mo. Buti na lang po may nag-recommend sa amin na bisitahin ka. Pero nagulat po talaga ako. Ilang taon nang nandito ka sa ganitong sitwasyon, Te Ricardo? Mas, 20 anos na yan. 20 years ka na dito sa sitwasyong ganito? Ay kung workers ko siya at papunta sa Manila, dito ko trabaho.
vulcanizing. May kasawa. Ito siya, nakasawa ko, sugador, parang ino, tostos. Kapag asawa ko, patang bisyo, pag asawa ko, may bisyo. Diba? Lumabas yung bisyo. Oo. Mga kanaynes, mga kalinga partners, ibig sabihin ni Tatay Ricardo, may asawa daw siya sa Maynila habang nagtatrabaho siya doon sa vulcanizing shop. Mm. Then, Kaya lang daw po, naging problema is package daw yung bisyo, sugal, inom. kaya kayo nagkahiwalay. Tapos pagkatapos nun, hindi na po kayo nagpamilya ulit, Ricardo. Anong pamilya? Tapos dito ka na tumira dito. Hanggang ngayon. Mga kamag-anak po, Tatay Ricardo, dito sa lugar nyo. Yan, kapatid yun. Kapatid yun. So may kapatid ka dito. Kami ang dalawa kapatid. Oh, kahit papano naalalayan ka naman. Wala. Wala. Ay, may baranganak bigas, may subarak. Barak bigas, barak pangita, nakalakaw. Yan na, bigyan mag per kilo, kadyo na kabi, may sakit. Panguhi ka pong kangatong, layo sa bundok. Sa bundok ka nangunguha ng panggatong. Yung nakukuha mong panggatong, nakita ko nga sa labas. Ha? Nakita ko yung mga panggatong mo sa labas. So halos kalahating buwan bago mo maibenta. Magkano naman ang nabibentahan mo sa ganyang kadaming? 100 sa isang sako. 100 isang sako. Yun lang talaga ang pinagkukunan mo ng pinagkakakitaan mo. Kang ko daw, wala na iba kay nagkawil man, walang pagkulmar na upay. Di ko wala sa lawod sa krayuma na nakalakaw. Yun la. Hindi daw siya nahirapan na din siyang mangisda, mga kanaynes, kasi yung riyuman daw niya sa tuhod niya, ayan. Yan ang iniindan daw ni Tatay Ricardo. Sobrang masakit na. Kaya hindi siya na masyado makapangisda. Tatay, talaga nagulat ako sa sitwasyon mo. Tatay, may mga araw ba na sa sitwasyon mo, anong pakiramdam mo at naiisip mo? Igda na lang, sakit. Pagkaunan mo siya pagkaon, kontra. Oo, yung mga bawal. Diyan na, lipit ka po na, dilaro ka kontra ko, di ka nakaon na lang. Ibang kulis, yos. Adtuan sa'yo kulis. Rasa kilo, ubos ito niyan, sino nakagurot. Hay wala, masuk na po, madi nakalakaw na. Oo, grabe na ang riyuma mo. Oo. So, maliban dyan, yun lang naman yung sakit na iniinda mo, yung riyuma lang. Oo, may namin sa likod. Masakit. Marami ka na rin nararamdaman. Kaya lang wala kang choice, kundi pag sumasakit, nahihiga ka na lang. Higa nga, higa. Sakit man lang man. Di nakalakad. Sakit. Tatay Ricardo, okay lang ipakita ko sa video yung bahay mo? Pwede lang video, okay lang sa'yo, videohan ko lahat. Kami po kasi, Tatay, sa Kalingap, mga charity vloggers po kami. Pag upload po namin ng video mo, okay lang i-upload ko yung video mo. Pag mayroon pong ma-sponsor na magpapahatid po ng tulong sa iyo, halimbawa may sponsor na gusto kang patirikan ng bahay, pabahayan, yun po yung pag-asa natin. Tapos kung ano pang tulong yung gustong ibigay ng mga sponsor, babalik po kami kaagad sa iyo. Yun po ang process namin. So okay lang sa iyo? Okay. O sige. O Tatay, pakita ko. May tatanong lang ako sa iyo. Tatay, sa tingin mo ngayon, kung mayroong butihing sponsor na mag-a-ask ng tulong or willing magbigay ng tulong sa'yo, sa tingin mo, ano yung pinaka uunahin mong tulong na hihingin? To aaruon mo ba nga pinakauna nga bulig nga aaruon mo na daw? Kapalay nga mo kulaw ba kay? Bye. Yan ang unta dito ay pasar desyon. So sa tingin mo, Tatay, nano yung pinakakaruyag nga bulig? Di ka na nataganda. Abi sa nano. Pero kung halimbawa makabalik ako dito sa iyo, sa tingin mo ano yung pinaka gusto mo na dalhin ko sa iyo? Ito madadara ko ba? Diyan ka lang na ano sa nadara mo. Siyempre kung magdara. Oo, pero tagi ak Tatay idea, at least may idea ako nano ak makukuan, madadara ba on kaso bumalik ak. Halimbawa may sponsor nga magpabalik nga di, sa tingin mo nano? Pagkaon, bulong or nano? Diyan ka lang basta yatag lang. Kahit ano, basta madala lang namin sa iyo. Okay, Tatay. Okay lang.
Okay. So araw-araw andito ka lang dyan? Hindi, pag di masakit. O sa bukid? Akit ka sa bukid para kumuha ng Kahoy. kahoy. Mga kanainis, pakita ko lang sa iyo yung sinasabi ni Tatay Ricardo na kahoy. Ayan. Isang sakong panggatong. Ayan po mga kanainis. Ayan o. Yun. Nakahati-hati na yan. Tapos nakabilad na to tayo, no? Oh, so ito ready na para ibenta. Pag bumili. Pag bumili ko wala, yun lang. Oo. Yan, isang sako. Magkano ito isang sako, Tay? 100. Ito yung 100. Okay mga kanainis, pakita ko lang sa iyo ha. Ito yung 100 na binibenta niya, isang sako. Pero mga kanainis, hindi ganun kadali. Kalahating buwan mo yan binibilad, di ba Tatay? Dahil sa kabulan kay hilaw ito. Okay, ganyan katagal mga kanainis bago maging pera yung kahoy na yan. Ayan o, yung nakabilad. Kanainis mga kalinga, pakita ko lang sa iyo yung napag-uusapan namin ni Tatay Ricardo na panggatong. Ayan po. Isang sako dyan, bibenta niya ng 100. Pero mga kanainis, hindi ganun kadali ang process ng panggatong. Sabi ni Tatay, pagkatapos niya makuha sa bundok yan, binibilad niya ng kalahating buwan pa bago matuyo yan. Ibig sabihin, ganun katagal bago maging pera yung ginagawa ni Tatay. Ayan no. Tapos 100 lang, isang sako mga kanainis. Isa tingin ko sa ganyang kadami na ano. Tatay, ito, gaano itong dami na yan? Ilang sako aabot yan? Ambot lang kay lipasan ko lang hilaw pa. Oo. Di ako dun lang. Dagdag. Oo. Ito, sa tingin mo, magdalawang sako yan? Oo, kaya. Yan daw mga kanainis, yung ganyang kadami, 2 sako. So, ibig sabihin, after 15 days or mahigit pa, pagkatapos makuha sa bundok, 2 sako lang po yung kalalabasan. Ibig sabihin 200 lang mga kanainis. Sa grabing pagod na gagawin na proseso ni Tatay, ganun po ang kalalabasan, 200 pesos. So kung iisipin natin mga kanainis, yung pang araw-araw niya habang binibilid yung kahoy, sa tingin nyo, diba? Napakahirap isipin. Mag-isa lang po si Tatay talaga. Wala din siyang anak. So, Tatay, ano yan? Ano na yan? Ha? Ano na yan? Okay na yan? Pwede na ibenta yan, di pa? Di pa, bugid na pa yung mga mga sasakong limana. 1 week pa ibibilad yan. Okay. Tatay, hindi na kami magtatagal, ha? Oo, yun lang. Tatay, pagdamutan mo na muna to, ha? Bili mo ng ano, kung ano yung pwede mo mabili dyan. Oo. Sana pagbalik ko, may mabitbit ako para sa iyo, ha? O, pray lang po tayo. Oo. Dito ka nagsasaing tayo, no? Oo. Mga kanainis, mga kalinga partners, sobrang nakakapanlo mo po yung sitwasyon pag makita mo ang loob ng bahay ni Tatay Ricardo. Ayan po yung bubong niya is makikita nyo po. Ma-imagine po natin kung umuulan na siguradong wala po siyang masisilungan. Dahil sigurado pong papasok talaga yung ulan dahil sira na po yung bubong niya. Tapos sa floor naman po niya, ganyan po yung floor niya. Lupa po at ganyan po ang makikita mo sa ano niya, sa loob ng bahay niya. Siguro dahil mag-isa lang siya at palaging masakit na yung mga katawan, mahirap ng kumilos, kaya ganyan yung nangyayari sa loob ng bahay niya. Wala nang linis as in. At mula po dyan sa kinatatayuan ko, siguro mga 5 hakbang or 4 na hakbang lang hanggang doon na sa wall niya. Ayan, wall niya na yan. Ganyan po kaliit yung bahay niya. Tapos ayan po yung mga sabit. Makikita po talaga na hindi siya basta-basta nakakagalaw. Nagpo-focus na lang siya doon sa pag maganda yung pakiramdam niya, doon sa panggatong. Pupunta talaga siya sa bukid para kumuha dahil yun po ang pinagkakakitaan niya. Tapos mga kanainay, sa nakikita nyo, ayan po, yun po yung kwarto niya, higaan niya. Mula po dito sa kinatatayuan ko, siguro ganun din mga 4 na hakbang. 3 lang, 3 o 2. Yan na po yung kwarto niya, yung higaan niya. Yan po. Siguro, yung width po ng higaan niya is mga 1 dipa. Tapos yung length naman po ng higaan niya is mga 2 dipa po, mga kanainays. Ganyan po kasikip yung tinitirhan niya po. Tapos yung higaan niya naman po, hindi ko ma-imagine kung nakakapagpahinga siya dyan pag masama yung pakiramdam niya. Ayan,
inano ko po yung higaan niya. Sobrang kitid po. Tatlong ano ba tawag dyan sa kamay, yung tatlong ganyan. Hindi ko alam yung ano. Ganyan po kalapad yung higaan niya. Tapos ayan, daan na palabas. Yan po kakitid. Ganyan po kakitid yung tirahan niya. Ay, naku mga kanay-nays, may mga kababayan po talaga tayo na nakakapanlo mo once na mapasok mo yung bahay at malaman mo yung sitwasyon niya. Okay mga kanay-nays, kalinga partners, gusto ko munang mag-thank you sa ating mabutihing sponsors. Of course, Manay Tiri Anderson, Ma'am Hawaii, Sis Bidyon, Sis Claire Azan Malinica, Sangkay Alit Lumagbas Bunyol, Ma'am Marcelina Fidorovic, Sangkay Ima Vlog, Ate Joveta Belleza Tejero, Miss Irene Biswilan, si Selena Barbosa, Ma'am Hayats. Thank you so much po sa walang sawang support. Pasupport din po ng channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs para po sa patuloy na paglingap. At palambing na din po, pasupport na din po ng The Great Team Moraynon, headed by Amba Joey the Great. Mga members po, Boy Tabang, ang inyong lingkod po, Kanay-Nays Edna Condor, Yansky TV, Baby Mix Vlog, Nelson Vlog, and Biyahing King. Thank you so much po.